Maaaring mapunta ito no, para sa game number 3. Pero base dito sa lineup na to, halos pantay talaga no? Yeah. Very well-rounded yung draft ng parehas nating kupunan. Ang magiging difficulty na lang ay kung mamamaximize ni Brusco yung capability ng isang chip. Kasi kapag nagawa niya yon, mas magiging mabilis siya sa gagawin ng Aurora. At now, papasok na nga tayo sa Land of Dawn. Welcome to Game 2 between Onyx Philippines and Aurora Gaming. Tapatan naman ang ating mga star junglers, Steven Kite and King Kong. This time, parehas meta assassins ang kanilang gamit, the Joy in the Suyu. At talagang kabang-abang itong jungler matchup natin. Kasi nakita natin game number 1, para bang naipit lang itong Onyx Philippines doon sa naging huling option nila. Pero for Aurora, nagustuhan nila yung napunta sa kanila. Tsaka nakakatuwa dito, parang si King Kong nasa TNC pa siya during that time. Hindi pa nga assassin meta, nagjo-joy na to. Mga pred Yung pa mga yun. assassin ay yung hindi nakatank pa yun, pero si King Kong nagfa-funny joy na. Tapos nagiging very capable naman siya in terms of executing those first blood coming from Yuwig. Kalaban ay maghihila yung mga damage output na meron siya. Meron siyang kopya ng Netherrealm Turtle ay sisimulan na ngayon. Oo, medyo malayo mga gold laners. 4 ang nasa kupunan ng Onyx Philippines. Pero sino nga pa makakakuha nito? Okay, umabot si Doming doon na. King Kong. And this time, Kiko nakakuha ng unang pagong ng laban. Sa Jay! bayan ng Netherrealm, habang napasipa na rin Sipa! si Rene J. Pero hindi yata makakahabol itong Aurora. Makakatakas ba si Rene J? Hindi, nandun yung Gatonta. At nakakuha din ang kill ang Onyx. Tamang engage. At mukhang si Rene J ay kamuntikan lamang mahanap si King Kong. Lalabas na nga ang pangalawang pagong ng larong ito. In terms of the power spikes, Anti, sa face ban na ito, lamang na ba talaga dapat ang Aurora? Right now, hindi pa natin nararamdaman yung damage output na meron si Kelra. Kaya nga ngayon, may kaguluhan. Ang sakit. Ngayon, napasipa ba itong si Rene? Ay, nagamit nga niya ngayon, Netherrealm. Wow! Kaya na rin, Kiko nakakuha ng ikalawang pagong ng laban. Habang nagwawala na itong si Edward. Super Prince kailangan matras. Si Bruce may event. Nagamit yung flicker. Habang si Kelra, wala na rin siya ditong ultimate. Pero si Kirk ay nandoon. Kailangan lumayo ng kukupunan ng Aurora. Walang naging kabayaran kundi yung pagong lang. Hindi ko alam kung kaninong retry yun yung may nabitin ng konti, pero alam kong kalabit ng Joy yung nakakuha ng turtle na yun. Oo, sobrang naging on point and timing talaga yung pagkakakasa ni King Kong ng kanyang skill. Kaya siya nakakuha ng turtle. Grabe yung dive dito ng Onyx Philippines. Nakakuha na kagad ng kill. And si Doming ang naging punteriya. Ngayon, magwawala na rin. Oh, Ito no! si Edward. Kailangan matras. Wala na siyang mupasa dito. Kailangan niya lumayo. Ever since, dahil tatlo sila, kaya nilang i-juggle yung damage output ng Torre, lalong-lalo na mag-isa lang ang kanilang kalaban. Napakasa na nga doon ng Avatar of the Guardian, si Kirk. And so far, Onyx ang nagdidikta ng tempo ng laban na 5 minutes into this match. Oo, dito na natin makikita na yung chip pick talaga ay nagte-tempo change at mukhang si Super Prince ang mabibinyagan. Parang ganun lang. Makakakuha na naman ng kill ang Aurora. Mid lane naman ata ang ipupush ng Aurora Gaming. That's gonna be the mid lane going down. Sumasakit na si Kelra pero Netherrealm nakasana. Okay, nagamit na. Pero nauna yung Netherrealm dito ng Team Aurora. Ngayon si Rene J. Ang pinupunti na dito ni King Kong. Ang baba na buhay na pinakalitas pa rin. With a sliver. Edward. Habang si Edward, nilalayo lang itong si Kirk. Kaya ba ni Kirk? Boom! Avatar the Guardian! Sobrang crucial noon. Nakasurvive pa. Flicker from Super Prince. Pero hahatakan itong si Edward. Wala na rin beast mode itong si Edward. Pero umuwi umuwi si King Kong. Kailangan niya mag-replenish ng buhay. Tapos na ang beast mode pero hindi pa rin beast mode dahil pumasok na dito si Brusco. Nako, yun na nga, nakakuha na rin at nakabawi si Demon Kai. Kaya nakakuha ng kill. Habang kailangan ba ito si Edward dito, Rene J ang pinupunti rin ng kupunan ng Onyx Philippines. UA makakasalubong dito ng Super Prince pero double dash lang para makaalpas doon sa plano ng Onyx. And ngayon parang purple buff ata, magiging punteriya nila. Grabe, parang ang daming palitan ng mga ultimates, ang daming laban. Pero bakit bang baba ng kill score natin, Auntie? Kasi nagdi-disengage agad yung parehas nating kupunan whenever nagkakaroon ng security doon sa mga objectives. Sakita natin Aurora dahil mas malakas yung damage output na meron si Demon Kite the moment he cast ay si Retribution, nakapag-back away agad sila. Only, I think, having one casualty doon sa entire sequence na yon. Kendra with a crucial item pickup. This is still the first lord of the game pero
Layo. Grabe na yung makruhan. Nag-uutakan na agad. Naku, ang layo ni King Kong dito ha. Kalahati yung buhay ng Lord. May soft reset ata sila nagagawin ha. Oo, soft reset. Mukhang i-hold ni Kirk. Ayaw niyang ipag-reset. Doming kahit bumabato ng mga bala pang bush check. But here comes the AOG. Habang ng Guardian pero walang tinamaan doon. Habang nagwawala na si Edward. Si Demon Kite. Nakakuha na si Kirk ng isa. Pero pinagbabarila ka si Ingo nakakuha ng Lord. Naglaban na ito. Kailangan matras breaker mula kay Edward. Rene J as well. Ay lumalayo na rin. Si Kelra! Napakasakit na mga pana. The world standard is doing it. Ito na, nag-scale na si Kelra. 100% kill participation. At napakayaman na ng Wow. gold standard. Sobrang ganda ng ipinakita ng Onyx doon sa inang minutong Lord Dance na iyon. Inaantay at inaabangan nilang mawalan ng isang miyembro ang Aurora Gaming. And when that happened, noong hindi na nila nakikita kung nasaan si Demon Kite, ay binurst down na nila ang Lord. Nakakuha pa sila ng isang casualty in the name of Doming. In the top side, tignan mo naman yung mga pana. Yung heavy crossbow, kinailangan magbakat mukhang yung turtle. Hindi, yung turret ay babagsak na rin. 3-man! Okay, Sipa. nakasipa din dito habang sa likuran naman si Kiko. Ang punti rin ay si Yue. Kailangan Oy. lumayo, may double dash. Pero may ipit ata Edward! si Edward. Nakabisabay na kay Super Prince. Pero mapapatay din siya dito ni King Kong. 5v4, 5v3 natin ang laban. Habang si Bruce ko, nagamit na rin niya kanyang ultimate. Lord ay nandun. Medyo bitin. Yung Kera? mga videos dito habang si Kera. Pinagpapana! Pana! Mula kay Kera. Tatapusin na nga ata nito yung laban. Habang nakapatol ka dyan, nagamit na rin ni Yue. Pero hindi magiging sapat. Makakabawi ang Super Family. Ang pinakaunang Game 3 dito sa Season 15 ng MPL ay hatid sa inyo ng rematch ng Grand Finals ng Season 14. So si Kirk, di ba? Oo. Pero naligtas nung Netherrealm. Netherrealm. At parang ganun lang, MVP na naman para dito kay Kelra. And ilang beses na natin nakita yung kakaibang performance nito with the Iritel. Ito nga yung nagbigay ng kampyonato para sa kanila. At ngayon magbibigay ng pinakaulang Game 3 ng Season 15. Ano ba ang naging parte ng performance ni Kelra na talagang tumatak sa game na yon? I think naging maganda yung 2 straight pick-offs ni Kelra against Doming Kite. Last 2 plays na ginawa nila. Nung una doon sa last Lord and pangalawa doon sa base defense na ginawa ng Aurora. And aside from that, I think gamay na gamay at kapang-kapa ni Kelra for some reason yung Irithel na yes, okay, malakas yung Irithel ngayon because of the recent adjustments, but even then, hindi siya as viable as, let's talk about Moskov, Granger, yung mga ganong klase ng gold laners. Kanina, pinag-usapan din natin na kung laning phase at laning phase ang pag-uusapan, mas late magkakaroon ng power spike yung Irithel. But because of Kelra na careful sa positioning, alam kung kailan magsha-shine, yun yung napakita niya sa atin in this game. Oo. Na never siyang naging mag-isa, never siyang na-pick off. 6-0-4 ang kanilang naging performance. So, all throughout, very solid yung performance ng ating standard. Minsan nga iniisip ko, no, bakit pag ako'y nag-i-irritel, hindi ganito kasakit. Kumbaga, wala ata sa angulo, mali ata yung build, but looking at how Kelra played this entire game, perfect Ayun, no? game, parang binawi niya, no? Yung katulad nung nangyari sa Game 1, ang daming pagkakataon kung saan nahuli yung mga harit niya. This time parang gising na ang diwa, pinakita niya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng gold standard in this 12-minute game. Napakabilis lang pala ng larong ito.